Ang puso ng bawat tao ay palaging gutom at pagod sa paghahanap sa pupuno dito na tanging Diyos lamang. Naparito si Jesus upang punuan ang ating puso. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng sensus sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang sensus na ito ay ginawa noong si Cirenio, ang gobernador ng Syria, kaya't umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem, na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan ni David. Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria, na kanyang magiging asawa, na noon ay nagdadalang tao. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban." Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay manger. Merry Christmas po sa ating lahat. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media, para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, siguro ngayong araw na ito, kayo'y abalang-abala sa maraming bagay. Sa pagluluto, sa paghahanda, sa pag-entertain ng mga bisita, o kaya naman pagpunta o pagbisita sa mga mahal sa buhay, o kaya pamamasyal. Busy tayo sa araw ng Pasko. Pero ang tanong, makahulugan ba ang ating pagdiriwang ng Pasko? Of course, masaya, lalo na kapag kasama ang pamilya. Nagsisiuwian galing sa iba't ibang bansa o iba't ibang probinsya, nagtatagpo at nagsasama ang mga magkakaibigan, ang mga miyembro ng pamilya, mga magkakamag-anak. Talagang masaya at nagiging makahulugan ang pagdiriwang ng Pasko. Pero alam niyo po, mas hihigit na magiging makahulugan ang inyong Pasko kapag pinuntahan natin talaga ang sentro ng ating pagdiriwang kung bakit may Pasko. May Pasko dahil kay Kristo. May Pasko dahil kay Jesus. Siya'y isinilang mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas, subalit ang kanyang pagsilang ay hindi napansin ng sangkatauhan. Yung ating gospel today
ay iilan lamang ang nakapansin, iilan lamang ang nanduroon sa kapanganakan ng Panginoon. Kaya nga, magandang pagnilayan natin ito. Baka tulad noon, ganun pa rin ang nangyayari ngayon tuwing Pasko. Nung unang Pasko, ang mundo abalang-abala sa maraming bagay. Ang mundo ay hindi handa sa pagdating ng Panginoon. At dumating na si Jesus, subalit hindi napansin ng marami, tanging iilan lamang ang nakapansin sa pagdating ni Jesus sa kapanganakan ng ating Panginoon. Baka kasi ngayon, nagdiriwang tayo ng Pasko, subalit abalang-abala rin tayo sa maraming bagay to the point na nami-miss out natin ang tunay na diwa, ang tunay na dahilan kung bakit may Pasko. Mga kapatid, dinadala tayo sa Belen. Dinadala tayo dito sa kwento ng ating gospel na kung saan ay ipinanganak ang Panginoon. Kung ating pagninilayan yung larawan, yung picture ng Belen o yung nativity scene, nandoon ang iba't ibang uri ng nilalang ng Diyos. It's the whole creation ang nanduroon sa Belen. Na tila ba ang buong sangnilikha ay tumigil sa pagkapanganak sa ating Panginoon. Kaya kung ating titingnan, nandun yung angel, merong star, merong mga hayop doon, merong mga pastol, nandun yung magi, nandun ang ating mahal na ina, si San Jose, at syempre, ang sentro ng Belen ay ang batang si Jesus na nakabalot sa lampin at nandoon sa sabsaban. Actually, mga kapatid, it's a very beautiful picture of a table fellowship. Isa itong hapag-kainan. Na tila ba ang lahat ay gutom, ang lahat ay naghahanap ng kapunuan sa buhay. Lahat ng nilalang ng Diyos ay nangangailangan ng Diyos. At nandoon si Jesus, nasa manger, nasa sabsaban, which means Jesus offers the food and the food is Jesus Himself. Si Jesus ang pupuno sa ating lahat. Kaya nga, sabi ng isang dakilang santo na si San Agustin, ang puso natin at tayong lahat daw ay nilikha ng Diyos na para sa Diyos lamang. At ang ating puso ay hindi mapapakali, hindi matatahimik, hindi mananahan hanggat hindi ito sa Diyos nananahan. Ito'y palaging pagod sa kahahanap hanggat hindi natatagpuan ang kapahingahan sa Diyos. Tanging ang Diyos lamang ang makapupuno ng ating puso. Kaya nga ito yung napakahalagang mensahe ng Pasko, mga kapatid. Kung ikaw ay abalang-abala sa maraming bagay ngayong araw na ito, and you miss the reason of this season, hindi ka nagdiwang ng Pasko. Naging masaya ka lang kasama ang pamilya mo, ang mga kaibigan mo. Pero kung na-miss out mo ang tunay na diwa ng Pasko at yan ay si Jesus, ni hindi mo man lang nagawang magsimba, ni hindi mo man lang nagawang magdasal at magpasalamat sa regalo ng kaligtasan sa atin, na hindi mo man lamang nagawang pagnilayan na ikaw ay tinubos ni Jesus, na hindi mo man lamang nagawang magnilay sa sarili, tingnan ang puso at kalooban, masaya ka ba sa buhay mo? Fulfill ka na ba sa buhay mo? Nandyan ba ang Diyos sa puso mo at sa buhay mo? Kung hindi mo nagagawa ito, then you fail to celebrate Christmas. Kaya nga taon-taon na lamang, feeling mo, pare-parehas din, feeling mo, ang Pasko pang bata lang, feeling mo ang Pasko ay napakababaw lang na pagdiriwang. Yung iba nga hindi naniniwala sa Pasko. Mga kapatid, it is not about the date of December 25. It is about you and God, God and you. Bakit kinakailangan nating i-celebrate ang Pasko ay dahil kay Jesus. Si Jesus na nagkatawang tao, si Jesus na nagbigay ng sarili para sa ating kaligtasan, si Jesus na nagmahal sa atin ng lubos. It is about our personal relationship with Christ, with Jesus. Madalas, tayo ay naghahanap ng kasiyahan at kahulugan sa buhay. Tulad noon, ang sangkatauhan ay naghahanap ng tagapagligtas. But hindi sila handa. Dumating ang Panginoon, tulog silang lahat. Kaya di ba merong silent night, holy night,
napakatahimik ng gabi, napakabanal ng gabi nang unang dumating ang Diyos. Ngayon napakaingay. Kantahan dito, kantahan doon, at maraming mga celebrations. Ang nakakalungkot, baka nakalimutan si Jesus, ang tunay na diwa ng Pasko. Mga kapatid, let us focus on the manger. Yung manger, yung sabsaban, kapag wala si Jesus, walang saysay. Nagkaroon ng halaga yung sabsaban dahil doon inilagay si Jesus. Ganon din ang puso natin at ang buhay natin. Kapag wala si Jesus sa ating puso, sa ating buhay, walang kwenta, walang halaga ang lahat. Para tayong sabsaban na walang baby Jesus. Without the baby Jesus doon sa manger, that manger is nothing, useless, meaningless. Mga kapatid, huwag nating hayaang magdiwang tayo ng Pasko na wala ang Diyos, wala si Jesus sa pagdiriwang natin. There is no point of celebrating without Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa regalo ng iyong anak na si Jesus para sa amin upang iligtas kami. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Merry Christmas po sa inyong lahat.